Hello everyone and hello Virgo. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunod tayo para sa inyong general reading, relationship reading, and additional advice cards na gustong iparating ng universe for you. Sa channel na to, goal natin na magbigay ng gabay gamit ang liwanag mula sa Panginoon. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling namin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at guidance mula dito sa Hulahuan. Maraming salamat. Virgo, simulan natin ang inyong reading. You have the Eight of Wands reverse in your past. Feeling mo ba nitong mga nakaraang buwan, parang laging stuck ang mga plano mo? Imbes na mabilis ang usad, para kang tumatakbo sa ilalim ng tubig. Maraming delays, canceled plans o kaya naman ay miscommunication na magpapabagal sa momentum mo. Nakaka-frustrate yung feeling na alam mong ready ka na, pero ang tadhana naman ang nagpreno para sa'yo. Imbes na dire-diretso ang lipad ng mga arrows mo, naglaglag lang sila sa lupa bago pa man makarating sa target. Parang may kung anong humahad lang sa pag-unlad mo noon. Dahil dito, napilitan kang maghintay kahit ayaw mo. Pero kung titingnan mo ng maigi, yung pagbagal na yon ay para hindi ka ma-burnout. O kaya ay para maiwasan mo yung isang pagkakamaling dulot ng pagmamadali. Medyo magulo ang transition mo, papasok ng taon, pero tapos na yung phase na yan. You have the Seven of Cups reverse in your present. Virgo, ngayong March, sa wakas ay nagigising ka na mula sa pagkakatulala. Kung dati ay ang dami mong options at pangarap na hindi mo alam kung alin ang totoo, ngayon ay nakikita mo na ang reality. Nawawala na yung fog or kalituhan sa isip mo. Hindi ka na nadadala sa mga get-rich-quick schemes o mga pangakong masyadong maganda para maging totoo. Mas focus ka na sa ngayon, sa kung ano ang practical at achievable. Seryoso ka na sa mga goals mo at ayaw mo nang mag-aksaya ng oras sa mga bagay na ilusyon lang naman pala. Basically, it's a reality check moment. Masakit man minsan na malaman na hindi lahat ng gusto mo ay pwede, at least ngayon, alam mo na kung saan ka tatapak. Mas maliwanag na sa'yo kung sino at ano ang dapat mong i-prioritize. You have the Death card in your potential energy. Huwag kang matakot, Virgo. Hindi ito literal, no? Ang energy na dumarating sa iyo ay tungkol sa malaking transformation or pagtatapos ng isang cycle. May isang aspeto ng buhay mo, pwedeng habit, relasyon, trabaho, ang kailangan ng bitawan para magkaroon ng space para sa bago. Para itong rebirth, Virgo. Kailangan mong itapon ang mga luma at bulok na para tumubo ang mga bagong oportunidad. Mahirap ang transition na ito dahil nakakatakot ang pagbabago, pero kailangan ito para sa growth mo. Hindi ka pwedeng mag-move on kung bitbit mo pa rin ang mga multo ng nakaraan. Asahan mo na maraming magbabago sa paligid mo ngayong buwan. Huwag kang lumaban sa agos. Hayaan mong matapos ang dapat mong matapos. Isipin mo na lang na naglilinis ka ng garden. Kailangan bunutin yung mga damo para makatanim ka ng mas magagandang bulaklak. Your advice card here is the King of Swords. Ang payo sa'yo, Virgo, gamitin mo ang utak mo. Huwag puro puso. Maging logical, objective, at assertive ka sa mga desisyon mo. Kung kailangan maging cold or prangka para makuha ang tamang resulta, gawin mo. Huwag mong hayaang pairalin ang emosyon mo sa mga seryosong usapin. Mag-set ka ng clear boundaries kung may taong umaabuso sa kabaitan mo. Gamitin mo ang sword mo para putulin ang koneksyon o kaya ay para linawin ang rules niyo. Maging tapat ka sa sarili mo at sa iba. Kahit na medyo masakit pakinggan ang katotohanan, maging decisive ka rin. Huwag kang pabebe o paligoy-ligoy. Pag-aralan mo ang facts
Gumawa ka ng plano at panindigan mo ito. Ikaw dapat ang boss ng sarili mong buhay ngayon, Virgo. Kaya kailangan mong maging firm sa iyong mga prinsipyo at salita. You have the Eight of Swords as your potential outcome. Kung hindi mo susundin ang payo ng King of Swords, baka mauwi ka rito sa Eight of Swords. Mararamdaman mo na parang nakatali ka at wala kang magawa. Kahit na sa totoo lang ay maluwag naman ang tali at pwede kang umalis. Masyado kang kakainin ng sarili mong takot at overthinking. Ang ending na ito ay babala na ikaw lang ang gumagawa ng sarili mong kulungan. Pwedeng matrap ka sa mental stress or pakiramdam na wala kang choice. Kahit na ang totoo ay kailangan mo ng imulat ang mga mata mo at humakbang palayo. Huwag mong hayaan na maging biktima ka ng sarili mong isipan. Sa madaling salita, Virgo, ang outcome mo ay nakadepende sa kung paano mo i-handle ang transformation na ito gamit ang talas ng isip mo. Kapag nagpadala ka sa kaba, mananatili kang stuck. Pero kapag nag-isip ka ng tama, makikita mong bukas ang pinto at pwede kang lumabas anytime. So, Virgo, ito naman ang reading mo para sa mga relasyon sa buhay mo ngayong March 2026. Pwedeng tungkol ito sa kaibigan, katrabaho, or kapamilya. So, pansinin mo ang mga warning signs dahil mukhang may tension na kailangang ayusin. For your relationships, you have the Ten of Wands in your past. Virgo, nitong mga nakaraang buwan, ramdam na ramdam mo ang bigat ng responsibilidad sa relasyong ito. Ikaw yung laging nagbubuhat. Ikaw ang laging nag-a-adjust at ikaw ang sumasalo sa lahat ng stress para lang hindi magulo ang samahan ninyo. Parang one-man show ang peg mo sa pag-maintain ng peace. Masyado kang naging selfless hanggang sa napagod ka na ng sobra. Feeling mo siguro obligasyon mong ayusin ang lahat. Pero ang totoo na burnout ka na sa setup na to. Imbes na bonding ang nararamdaman mo, parang naging trabaho na lang ang pakikitungo mo sa kanila. Dahil sa sobrang bitbit mo, hindi mo na nakita ang direksyon kung saan ba talaga kayo papunta. Ang focus mo lang ay maitawid ang araw ng walang away or gulo. Itong pagod na to ang naging mitya kung bakit ka nasa sitwasyon mo ngayon. You have the Ace of Swords in your present. Virgo, gising na gising at handa ka ng magsalita. Ang Ace of Swords ay tungkol sa breakthrough. Bigla kang nagkaroon ng mental clarity at naiintindihan mo na kung ano ang mali. Wala ka nang balak magpaligoy-ligoy pa. Gusto mo ng diretsahang usapan. Medyo matalas ang dila mo ngayon, pero kailangan nito para malinis ang hangin. Gusto mo ng truth. Kahit gaano pa ito kasakit. Ito yung moment na sinasabi mo sa sarili mo, tama na, kailangan na nating linawin to. Putol ang mga dating drama at excuses. Isang matinding realization ito na hindi pwedeng ganito na lang habang buhay. Gagamitin mo ang logic mo para i-cut off ang mga toxic na aspeto ng relasyon ito. Transparent ka na sa nararamdaman mo at hindi mo na itatago ang mga saloobin na matagal mong kinikimkim. You have the Chariot reversed, potential energy. Ang energy na paparating ay medyo magulo dahil mawawalan kayo ng control or direction. Kung hindi kayo magkakasundo sa plano, para kayong sasakyan na nagkanya-kanya ang gulong. Walang mararating kundi aksidente or stagnation. May power struggle na pwedeng mangyari. Maaaring magkaroon ka ng kawalan ng disiplina sa komunikasyon nyo. Imbes na umabante, baka bumalik lang kayo sa dati o kaya naman ay tuluyan ng mawalan ng gana na ayusin ang samahan. Parang gusto nyong parehong manalo sa argument. Pero sa huli, pareho lang kayong talo dahil hindi kayo gumagalaw as a team. Mag-ingat sa pagiging aggressive na walang patutunguhan. Ang energy na ito ay babala na kapag puro init ng ulo at pride ang pinairal, mawawalan kayo ng control sa sitwasyon. Mahihirapan kayong makahanap ng common ground kung pareho kayong ayaw magbigay sa manibela.
For your relationship, you have the Nine of Swords as your advice. Stop overthinking. Virgo, ang Nine of Swords ay card ng anxiety at puyat. Masyado mong kinakain ang sarili mo sa takot na baka ganito o ganun ang mangyari. Ang payo dito ay harapin ang iyong mga fears imbes na hayaan itong mga nightmare sa isip mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit or guilt or pagsisisi. Kung may nasabi kang masakit o may nagawa kang desisyon na tingin mo ay mali, aminin mo at harapin. Huwag mong takasan sa pamamagitan ng pagmumukmuk sa gabi. Ang stress na nararamdaman mo ay madalas galing sa mga what if na baka hindi naman mangyari. Alagaan mo rin ang mental health mo. Kung kailangang humingi ng tulong sa labas o makipag-usap sa isang neutral na tao, gamitin mo. Huwag mong solohin yung bigat na nararamdaman mo dahil lalo ka lang mawawalan ng tulog at linaw ng isip. For your relationship, you have the Five of Cups as your potential outcome. Kung hindi mo aayusin, Virgo, ang overthinking at power struggle, ang magiging resulta ay regret. Baka may mawala o may masirang tiwala na pagsisisihan mo sa huli. Magfo-focus ka sa kung ano ang nawala. Imbis na tignan yung dalawang basong nakatayo pa. Medyo madrama ang outcome na ito dahil may kasama itong panghihinayang, pwedeng matapos ang relasyon o lumamig ng sobra. At may iwan kang nag-iisip kung sana pala ganito ang ginawa ko. Mapafrustrate ka sa mga bagay na hindi mo na mababalik. Pero tandaan mo, Virgo, may dalawang baso pang natira sa likod mo. Ibig sabihin, hindi naman total loss ang lahat. May matitira pa ring lesson or connection. Pero kailangan mo munang dumaan sa phase ng pagluksa or pagtanggap bago mo makita ang silver lining. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag niyo po kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Virgo, ito na ang mga advice cards ninyo. Your first advice card is God is your source. Unang-una, kailangan mong bitawan yung bigat na parang ikaw lang ang dapat gumawa ng lahat. Sinasabi rito na ang Diyos o ang universe ang main source ng lahat ng kailangan mo. Hindi mo kailangan ma-stress kung paano mo itataguyod ang lahat ng mag-isa. Kapag binuksan mo yung faith mo, doon papasok ang mga solusyon na hindi mo inaasahan. Walang limitasyon ang tulong na pwede mong makuha, kaya relax ka lang, hindi ka mauubusan. Your next advice card, Virgo, is it is safe for you to receive. May tendency ka kasing maging giver or tagasalo ng problema ng iba, pero nahihirapan kang tumanggap ng tulong. Sinasabi rito na safe para sa'yo ang mag-receive. Huwag kang makaramdam ng guilt kung may tumutulong sa'yo o kung may dumarating na blessing. Mas marami kang matatanggap, mas marami kang maibabahagi sa iba. Isipin mo na conduit ka lang ng kabutihan. Kumbaga, ikaw yung pinapadaan sa'yo yung blessings. Kailangan dumaan muna sa'yo bago mo maipasa sa mundo. Your next advice card is perfectionism. Ito ang malaking realization para sa'yo. It's okay to make mistakes, Virgo. Masyado mo kasing kinukulong ang sarili mo sa idea na dapat perfect ang lahat. Sa trabaho naman o sa relasyon, ang perfectionism ay parang kulungan na pumapatay sa creativity mo. Hayaan mong magkamali ka minsan dahil doon ka matututo at magbabago. Kapag pinalaya mo ang sarili mo sa pressure na maging perfect, doon mo mararamdaman ang totoong freedom. True offering. Bitawan mo na yung mga takot at bisyo ng isip tulad ng overthinking na pumipigil sa'yo na maging tapat sa layunin mo. Virgo, mag-relax ka sa plano ng divine dahil laging ipapakita sa'yo ng susunod na hakbang kapag handa ka na. Imbes na pilitin mong kontrolin ang bawat detalye, sabihin mo na lang, gamitin niyo ako para sa pinakamabuting paraan.
Magtiwala ka na hindi ka ililigaw ng tamang landas basta't buo ang loob mo. Your next advice card is Owl Magic. Piliin mong makita ang katotohanan dahil may kakayahan kang sumilip sa likod ng mga panlilinlang. Huwag kang magpabudol sa mga maling akala o sa mga taong hindi tapat sa'yo. Hayaan mong lumipas na ang nakaraan para magkaroon ng space para sa mas magandang buhay. May magic at wisdom ka na natural sa'yo. Birthright mo yan. Gamitin mo ang talas ng pakiramdam mo para itama ang direksyon ng buhay mo ngayon. Your next advice card is Simple Acts of Kindness. Minsan ang pinakamalaking pagbabago, Virgo, ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang pagiging mabuti sa sarili at sa kapwa ay nagbibigay ng energy, hindi lang sa iyo kundi sa mga tao sa paligid mo. Kung nararamdaman mong parang stagnant ang buhay, subukan mong gumawa ng isang maliit na act of kindness. Makikita mo biglang mag-iiba ang vibe at gagaan ang pakiramdam mo, pati na ang mga taong nakapaligid sa iyo. Your crystal advice card is Larimar. Dahil high emotions at sobrang sensitive ang panahon na ito para sa iyo, lalo na sa usapang relasyon, kailangan mo ng extra self-care. Huwag mong i-judge ang sarili mo kung naiiyak ka o kung mabilis kang madrain. Maging gentle ka sa sarili mo. Kung kailangan mag-break, mag-break. Kung kailangan matulog ng maaga, gawin mo. Protektahan mo ang inner peace mo dahil doon nanggagaling ang lakas mo para harapin ang March 2026. Virgo, yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.